Ako nakapagpa-oo sa akin dito yung cast. Pagkatapos si Direk Irene, hindi ko pa kilala. Nagpunta sa bahay. Pagkatapos nung napanood ko na yung kay Ding Dong, sabi ko, oh my God, she is such a big director, big talaga, blockbuster director na napaka... Kaya talagang it's an honor for me to work with all of you. At syempre, bonus na nasa Japan pa kami, hindi ba? During spring. Oo, yeah. Oh. Ayan. Ayan. Ayun, hello. Maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo yung pelikula. Yun. Sobrang ganda, Direk Irene. Ikwento mo na paano to nabuo. Paano mo naisip gawin ito? Ano pa to 25, 24, 2020. Parang early 2024 nung nagpunta sila Direk Bobot kasi and Tita Malu ask Cornerstone sa management ko kung kaya kung pwede akong mag-isip ng konsepto for mga entertainer sa Nagoya, Japan kasi Direk Bobot nanggaling doon and have spoken to yung mga entertainers doon, so parang interesting yung buhay nila. And then dinala kami doon ni Direk Bobot and Tita Malu sa Nagoya. May kasama akong writer si Direk Rod Marmol. Tapos kami yung parang yon kausap namin yung mga girls, ganyan. And then after that research, kami ni Rod na nag-isip ng what could possibly be a story for the for yung lives ng mga entertainers doon. So from there yon it took parang 1 whole year din to write. So matagal siya na proseso. Like lagi ko namang ginagawa, ilang taon siyang nabubuo. Tapos yon then we finally develop a concept na na-approve ng mga producers. So yon sila Ted yung salamat, ginosip. Thank you, Ted. Passing it on to you. Bakit na-entice ka na pumasok sa pag-produce ng pelikula? Lalo na syempre, fresh po si Ted. 24 years old, di ba? 22? I'm 22 years old. Wow! 22! Oo! At talagang, sumugal ka sa napakagandang kwentong ito. Pakikwento. So, yun nga po, as a business management graduate, I've always been fascinated about film. And yun nga, I wanted to use my background and apply to the industry. When I got in touch with Direk, alam na namin na we wanted to produce something different, which is Midnight Girls. What about the story did really capture your attention? So, we wanted to produce Midnight Girls kasi we wanted to explore the narratives nga on OFWs. And it is, at its core, a tribute to mothers, to sisters, and to friends who trade their identities nga and miss out on life's milestones to provide for the loved ones they have back at home. Yun. Sila, very eager sila na Nakakatuwa. kasi pang OFW, 'di ba? Correct. Tapos sila rin very parang relate, 'di ba? Marami tayong kakilalang ganun eh. Anybody na Pinoy ay may kamag-anak, kakilala, kaibigan na OFW. Direct inisip ko nga, nagulat ako, business management, Yes. di ba? We would think film graduate, but wow, congratulations. Thank you for, bringing in the business here for everybody. And of course, napakagaling ng cast natin. Direct, so tatanungin ko lang yung cast, especially the ladies, what for you, when you read the story, what made this the perfect timing to tell the story to the audience? When it was first pitched to me, I actually, pitch pa lang. Sabi ko, kakaiba. It's something that I've never done before. And it's about time to really just bring out, diba, out there yung stories ng mga babae sa Japan. At hindi lamang yun maaaring sila yung naging subject ng pelikula. Pero kung titignan mo talaga sa mas malaking lente, tinatakal dito yung sakripisyo, yung sitwasyon ng mga OFWs natin sa iba't ibang parte ng bansa. And we really had to treat this story with so much respect kasi storya to ng buhay ng bawat Pilipino na nasa labas ng bansa natin. And we also wanted to humanize
'Diba? Kasi sometimes merong mga stigma na kasama yung storya ng mga babae sa Japan. So, we really wanted to humanize them and makita na itong mga taong to ay may mga totoong pangarap. Itong mga taong to ay nagsasakripisyo. Hindi lamang para sa sarili, pero para sa mga mahal nila sa buhay. Wow. Paris? Paris? Paris. Hello po, Kanbanwa. Konnichiwa! Hello, konnichiwa. Ayan. Hello, ayan. Ako naman po, isa siguro sa nakapagpa-oo agad sa akin sa project na to is yung ganda ng storya. Very honest, very raw. Na talagang yun talaga yung buhay ng ating mga entertainers sa Japan. At siguro po, this is something new for me kasi never pa yata ako nakagawa ng ganito. Excited ako nung syempre makakasama ko si Ate Jo, Jane and Loisa. So, ang lahat ng yon yung parang nakaka-challenge. Tapos ni Hongo pa. Ang challenging pa siguro sa akin, yung kailangan emotional ka, tapos kailangan ni Hongo. Sobrang fluid, sobrang napaka-natural nung delivery nyo sa mga lines ninyo. Kahit na hindi natin to mother language. Yes, yes. Na kailangan maramdaman rin yun. Siyempre, challenge yun para sa akin na maramdaman ko yung mismo yung sinasabi ko. At maramdaman rin nung ka-eksena ko yung sinasabi ko. Siyempre po, ng mga manonood din. Pero pinaka nagustuhan ko talaga is, totoo yung sinabi ni Ate Jody, yung tungkol sa sakripisyo ng bawat isa, na lahat tayo may mga pinagdaraanan. Hindi natatago ng bawat ngiti natin yung mga pinagdaraanan din sa buhay. So, isa yun sa mga nagustuhan ko po talaga sa story. And isa pa, pag si Direk Irene ang gumawa ng kwento, alam mo mapanakit. So, alam natin yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood agad. Sana po ay nagustuhan ninyo. Yes, hi everybody! Good evening naman dyan. Konbanwa, yes. Yes, tsaka may timeline kasi ibang-iba yung Hindi, pero natutuwa ako kasi napanood nyo na. Sana all. Di pa namin napapanood, pero it's a surprise. Oo. Ano ba? Nasabi nyo kasi na lahat eh. But, syempre gusto ko maging part nito. Unang-una gusto ko makawork si Direk Irene. Gustong-gusto ko makawork ulit si Ate Jody. It's a new experience to be working with Sanya. Si Loisa din, medyo kami, parang reunion sort of. So, I was really looking forward to doing this project. And alam ko rin how much responsibility we have na sa amin na ibigay itong kwento na to at kami yung mga boses nila para ikwento yung mga kwento nila na pinagkatiwala nila sa amin. So, ayun. Miss Carby. Ako nakapagpa-oo sa akin dito yung cast. Pagkatapos si Direk Irene, hindi ko pa kilala. Nagpunta sa bahay. Pagkatapos nung napanood ko na yung kay Ding Dong, sabi ko, oh my God, she is such a big director, big talaga, blockbuster director na kaya talagang it's an honor for me to work with all of you. At syempre, bonus na nasa Japan pa kami, hindi ba? During spring! Oo, yeah. Kaya I truly enjoyed and talagang it's such a privilege na mapasama sa mga young at talaga namang talented and award-winning actresses. Yes, of Miss Carby. Grabe rin. Tsaka sa sex bomb opening. Diba? Kamusta na may sex bomb opening?